Sa ospital, nagpalipas ng gabi si Pangulong Bongbong Marcos. Silang event ang hindi niya nadaluhan ngayong araw. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, napaan ng Pangulo? Alam mo, Jiggy, nagulat nga rin kami dahil supposedly si Pangulong Bongbong Marcos yung mangunguna doon sa awarding ceremony dyan sa TOIM o yung 10 Outstanding Young Men sa Malacanang kaninang umaga. Pero na-inform kami na hindi na dumalo ang Pangulo at sa halip ang naging kinatawan na lamang ay itong si Executive Secretary Ralph Recto. Ang dahilan pala kung bakit ay dahil dinala sa St. Luke's Hospital dyan sa Quezon City kagabi itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil ayon sa paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaramdam siya ng discomfort. Although na-discharge din naman daw agad si PBBM at bumalik na sa Malacanang, pero sinabi ng doktor ng Pangulo na kailangan niya sumailalim sa isang medical observation. Stable naman daw ang lagay ng Pangulo pero kailangan pa rin i-monitor. Gayunman, sinabi rin naman ni Yuse Castro na bagamat nasa Malacanang si PBBM, dire-diretso pa rin naman daw ng pagtatrabaho ito. Nagpahinga siya ng whole morning kanina pero ngayong hapon meron na siyang dinaluhan na 2 private meetings. At mismong si PBBM nga nagbigay na rin ng video message ngayong hapon matapos niya dumalo dito sa mga pulong na ito. Pakinggan natin yung sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. What happened was apparently, and I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. At Maricel, itong mga nakalipas sa araw ay may nabanggit ba o iniindang sakit ang Pangulo? So far, Jiggy, wala naman. Alam mo, kahapon, nag-cover tayo, nakasama natin sa event si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpunta tayo dyan sa Intramuros dahil pinangunahan niya yung gathering ng nasa 500 Filipino athletes na naging participants doon sa ating SEA Games sa Thailand noong nakaraang taon. So yan yung pinuntahan niya kahapon. Sinubukan pa natin siyang tanungin tungkol nga doon sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Pero kumaway lang ang Pangulo. Pero mukha siyang masigla. After that, dumiretso pa siya ng Cotabato para daluhan naman yung event doon sa BARM. And so far, okay din naman siya. So wala tayong nakitang anumang indikasyon na iba na yung pakiramdam niya. Kasama rin naman niya si First Lady doon sa mga events na yun. And all smiles naman sila kahapon, kaya hindi natin naramdaman na meron pala siyang iniinda. Ito pa yung bahagi ng pahayag ni PBBM. Huwag kayo muna masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. The rumors of my death are highly exaggerated. At Maricel, may pahayag na bang Malacanang kaugnay doon sa mga impeachment complaint na inihain laban sa Pangulo? Tinanong natin yan kanina, Jiggy, kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. And so far, ang sabi niya, tiwala pa rin daw ang Pangulo na walang malinaw na basehan yung inilatag na grounds para mapatalsik siya sa Malacanang. Halimbawa, yung sinasabi daw na parang pagbuhay doon sa pork barrel, naroroon pa rin doon sa budget. Kung may mga ganito raw klase ng akusasyon, ang importante daw dito, maglabas ng ebidensya kung sino man yung nag-aakusa. Dahil kapag wala naman silang mailabas na ebidensya, mga guni-guni lang daw yan at wala naman talagang pinaghuhugutan para lang merong maisampa na kaso laban dito kay PBBM. Gayunman, nilinaw din ng Malacanang na bagamat tiwala sila na wala naman talagang matibay na grounds para sa impeachment kay PBBM, igagalang pa rin daw nila ang due process. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Pag sinabi nilang abusive, kailangan talaga i-prove to. Kung wala naman po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint, naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. At po sila yung kickbacks, kailangan po pa rin patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. So mahihirapan po sila talagang i-prove to dahil wala naman po talagang ginawa na violation ang ating Pangulo. At Maricel, kung may impeachment complaints ang Pangulo ay meron ding plunder at graft si Vice President Sara Duterte. Anong sinabi ng palasyo tungkol dito?
Jiggy, ang paliwanag ni Jose Castro dyan, hindi pa daw talaga niya direktang nahihingan ng detalye si PBBM kung ano ang tingin niya dito sa isinampang plunder at graft cases sa Ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte. Pero malinaw naman daw ang posisyon ni PBBM kahit noon pa. Ang gusto lang naman daw niya managot kung sino yung dapat na managot, lalo na kung opisyal ka ng gobyerno at merong kinalaman sa anomalya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.